Isa sa mga pinaka-vocal na coach sa PBA ay itong si Coach Ying Giao. At alam natin ito mga coach, kahit sa kanyang paraan ng pagko-coach ay ganito ang kanyang sistema. At dito nga rin sa issue ng PBA Salary Cap ay meron din siyang sinabi dito mga coach. At ito nga daw ang dahilan na nagkakaproblema ngayon ang talk and text dito sa kanilang star player. Ating alamin mga coach. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humihingi ako ng likes, share and subscribe. So ayon nga dito mga coach sa balita ng Spin.ph, should PBA Salary Cap be scrapped? Giao's response make the most sense. Dito nga mga coach, alam natin itong si Coach Ying Giao way back 2014, isa ito sa mga lumalaban at napaka-vocal na nagsasalita patungkol dito sa PBA Salary Cap issue. Kung matatandaan natin mga coach, hawak pa nga ng rain or shine ang kanilang star player na si Paul Lee, ay dito nga inaagaw na nga ito mga coach ng ibang team. At dito nga mga coach, sa report niya ng Spin.ph way back 2014, a middle of tug of war. So ibig sabihin inaagaw nga ito mga coach na ibang team itong si Paul Lee noong kapanahonan nito unwittingly. So ibig sabihin nga mga coach na expose itong PBA Salary Cap na mayroon mga teams na nagbabayulit dito. So halos isang dekada na nga mga coach, isa ito si Coach Ying Giao sa lumalaban at nagiging boses patungkol dito sa sekreto ng PBA Salary Cap issue. So ayon nga sa kanya dito sa report ng Spin.ph, over last 16 conferences nga na walang nakakapasok na nasa labas ng SMC at MVP dahil dito sa tinatawag niyang secret violation dito sa PBA Salary Cap. So papansinin natin nga mga coach, nandito nga lahat ng mga star player kadalasan nasa MVP group or kaya sa SMC group, which is my point dito nga mga coach, itong si Coach Ying Giao. At ayon pa nga dito sa kanya mga coach, anong pinagkaiba daw ng salary cap nila sa salary cap ng ibang team. Ito kasi mga coach ang nagiging main point nga dito sa sinasabi ni Coach Ying Giao. Yun nga sa balita ng Spin.ph, ang gusto nga mangyari ni Coach Ying Giao ay hindi naman siya tutol dito na i-scrap itong PBA Salary Cap or bawasan man ito o taasan ang magiging sahod ng mga player, ay wala siyang pagtutol dito ng mga coach. At gusto nga ito ni Coach Ying Giao na taasan nga mga coach ang magiging salary cap ng mga player para makasabay tayo sa mga karatig bansa natin na nagtataasan na nga ang pasahod nila sa mga player na yan. Kaya nga yung mga Pinoy bowlers natin kadalasan ay nasa ibang bansa dahil nga dyan sa napakataas na bigay na sahod sa kanila. Kaya yung kay Coach Ying Giao nga mga coach, wala siyang pagtutol dito kung tataasan man o babaan ang PBA Salary Cap, as long as lahat na ng PBA teams ay susunod nga sa magiging arrangement o agreement nga mga coach, so tinatawag na gentleman agreement nila. Kung maging 1 million man per month bawat player o star player, so hindi siya tumututol dito nga mga coach. Ang point talaga dito ni Coach Ying Giao ay sundin nga ang magiging patakaran nila dito sa PBA Salary Cap. Kaya ngayong sinasabi nga niya mga coach, way back 2014, ano ang pinagkakaiba ng salary cap nila sa salary cap ng ibang team, which is dito na nga nabubulgar na nga mga coach, yung sikreto dyan na may mga team na nga na mas higit pa nga sa PBA Salary Cap ang binibigay, which is hindi yan pumapasok dyan mga coach sa ano nila, sa monthly nila, dahil nga makikita yan kasi may revenue yan mga coach makikita yan. So yung mga sinasabi nila mga excess ay doon yan pumapasok mga coach sa mga bonuses. So nabasa ko kasi yan mga nung may mga nabasa ako dyan mga coach patungkol dyan sa mga bonuses ng mga player, which is yan nga kaya pinaglalaban ng mga player na manalo sila dyan, dahil dito pa nga lang mga coach sa quarterfinals mayroon na yan mga porsyento na nakukuha yung coach at saka player. Pagpasok ng quarterfinals, semifinals hanggang sa finals, hanggang sa mag-champion nga mga coach, mayroon at mayroon mga porsyentong nakukuha ang mga player at coaches dyan mga coach. Kaya nga yan malaki nga pinaglalaban talaga ng bawat kupunan na makapasok dyan. So yun yung katotohanan dyan mga coach, hindi tayo gumagawa ng kwento, nabasa natin mismo yan na yan yung totoo talaga nangyayari dyan. Kaya maswerte itong mga coach, yung mga player na nasa kupunan ng MVP o
SMC dahil dyan sa malaking mga biyaya na binibigay nga sa kanila pag nakakapasok sila sa playoffs. Ayon nga sa balita ng Spin.ph mga coach, ito yung patunay na ayon kay Coach Ying Giao, it doesn't matter what salary cap policy of the league plan adapt. Ang importante nga dito mga coach ay may patupad at sundin nga ito ng ibang team with no exemption. Ngayon pansinin natin mga coach, nagkakaproblema ang Tokentex dito sa kanilang star player na si Mikey Williams, which is kung bibigay nga nila ito mga coach ay malamang sa malamang nga lalagpas ito sa tinatawag na PBE salary cap mga coach, dahil nga may kontrata ng pinirmahan itong si Mikey Williams dito sa Tokentex at gusto nga niya ang itong pataasan pa ang kanyang pinirmahang kontrata dito sa Tokentex. So ganito rin mga coach, kung matatanda natin ang naging problema din dito kay Terence Romeo dito sa Tokentex din. So nag-awol nga itong si Terence Romeo. Ang issue rin dito kay Terence Romeo mga coach ay patungkol din dyan sa hinihinging sahod nga niya sa Tokentex. So ganun naman itong balita natin dati, itong kay Converge Fiberexer Gironteng na humihingi ng 800,000 plus at ngayon nasa SMB na nga. So ngayon mga coach, iniisip natin, ibig sabihin ba ang SMC na ibibigay ba itong mga kahilingan ng mga star player ito? Kasi pagdating sa SMC nananahimik na sila mga coach eh. Pero disclaimer lang mga coach, opinion ko lang naman yon. So ngayon mga coach, so kung mayroon kayong mga komento at suggestion patungkol dito sa ating video, i-comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.